O bakit humahaba ang ilong niya? Sa tuwing siya'y nagsisinungaling, humahaba ang ilong. Kailan lang ito umiikli? Okay. Sa pagsasabi ng totoo. At alam nyo ba, sa langit may malaking aklat. At nililista doon ang lahat ng ating mga sinasalita, ginagawa. Pag nagsisinungaling ka, sinusulat doon. Pag hindi tayo nagiging tapat, sinusulat doon. Bawat gawang masama, sinusulat. Mayroong aklat naman na bawat gawa natin na mabuti, sinusulat din. Yun ay magandang alaala. At tingin ninyo, kumusta kaya yung mga pinangsusulat doon na hindi maganda sa isang aklat? Pwede ba itong mabura? Pwede. Pwedeng mawala ito. Katulad kay Pinocchio na sinasabi nyo sa tuwing sila'y nagsasalita ng totoo, umiikli ang ilong. Nababawasan yung haba ng kanyang ilong. Tayo naman, sa tuwing tayo'y nagkakasala, nagsisinungaling, hindi nagsasabi ng totoo, nanlalamang ng kapwa, nanluluko ng kapwa, sinusulat yan. At ito ay mabubura lamang kung, sa tingin nyo, paano ito mabubura? Pag nagbago ikaw, nag-pray ikaw kay Jesus, Lord Jesus, ako po'y isang sinungaling, nagsinungaling ako kay Mama. Kinupit ko, ako po yung nagkuha ng pera niya doon sa wallet niya. Lord Jesus, kasalanan ito, masama ito, patawarin mo ako. Hindi ko na po uulitin. Tulungan mo po ako na magbago. Kung tapat ang puso mo, totoo na ikaw ay nagsisi, ang nakasulat doon sa aklat na ikay nagnakaw o nangupit, nagsinungaling, mabubura yun. Gusto nyo bang mabura lahat ng mga masasama nating gawa? So, anong gagawin nyo? Magsisi kayo. Magsisi at magbago. Ganun yun, ha? Alam nyo si Jesus, napako sa cross, para tayo ay maligtas. Para pag tayo ay lumapit sa Kanya, tanggapin natin siya na ating tagapagligtas, ang ating best friend. Tutulungan niya tayo na magbago. Tutulungan niya tayo na magkaroon ng magandang kaisipan. Tutulungan niya tayo na huwag maging mga sinungaling. Tutulungan niya tayo na magbago, na huwag tayong maging masama o hindi tayo manluluko ng kapwa. Hindi tayo manlalamang ng kapwa. Kasi ang gusto ng Panginoon, tayo ay maging matapat. Walang tao na makakaakyat sa langit na isang sinungaling. Ang makakaakyat doon sa gusto nating puntahan ay yung mga taong tapat. Gusto nyo ba maging tapat? Opo. Sa maliit na bagay, maging matapat tayo. Kasi hindi tayo magiging matapat sa mga malalaking bagay kung sa maliit pa lang ay hindi natin kayang gawin. O mga anak, bakit tinuturo sa inyo na maging tapat ang mga grade 6 ARES? Dahil ito ay ito ay mahalaga, ito ay mabuti.
lahat ng mga bata dito sa Monte Vista Elementary School ay mga tapat. Ano kaya? Ano kaya ang ating makakamit? Bully. Walang away-away. Nandito yung pagmamahal, pagkakaisa, at may kapayapaan ang bawat isa. So, tandaan, dapat tayo ay maging matapat. So, ipipray natin yan kay Jesus na tayo ay tulungan na maging tapat.